Chapter 17. Are you sure na wala kang anumang sugat o galos na kailangang gamutin? I'm fine. Nasa ang kwarto ni Julius? Halatang nagulat ang doktor sa tanong ni Hannah. Dr. Aris Montoya was Third and Julius' cousin. Napatingin na lang ito kay Third na tahimik na inaasikaso ng isang nurse. I already told her. Wika ni Third. Dalhin mo na siya kay Julius. Hindi na sila nag-usap uli mula nang umalis sila ng warehouse kanina. Matapos sila magbigay ng salaysay sa mga pulis, ay tsaka lang sila nakabiyahe papuntang ospital na yon. Pupuntahan ko si Rene sa kwarto niya kung sakaling hanapin mo ako mamaya pagbalik mo. Pero sir, hindi pa ako tapos sa paglalagay ko ng bandages. Malayo naman to sa bituka. Salamat, muna na ako. Tunog na lang na nagsarang pinto ang sumunod na narinig ni Hannah. Doc, hindi ba natin siya pipigilan? Nag-aalalang tanong ng nurse. Napabuntong hininga na lang si Aris. Hey, let him. We won't be able to keep him here anyway. Tumayo na rin si Hannah. Ako na lang ang pupunta sa kwarto ni Julius. Sabihin mo na lang kung saan naroroon ang room niya. Saglit siyang tiningnan ng doktor. Pagkatapos ay sinulyapan din ito ang sarado pang pinto ng silid at muling napabuntong hininga. Hey, I'll take you there. Wika nito at nauna nang lumabas ng silid. Sumunod si Hannah. Bawat hakbang niya ay palapit na siya ng palapit sa lalaking inakala niyang hindi na makikita at makakasama kahit kailan. She should be happy, ecstatic, dahil makikita niya uli ang kasintahan at maririnig ang boses sa tawa nito. Masisilayan ang mga ngiti, pero iba ang nararamdaman niya ngayon. She was angry and hurt by the betrayal of the two men she had kept in her heart. Her palms were aching as he clenched it tightly. 3 beses na siya nagkamalay mula nang dalhin siya rito sa ospital. Maya-maya wika ni Aris. But we still need careful monitoring of his condition. Kaya hindi pa rin namin siya inilalabas ng ICU. Sorry, but he's still not out of danger. Paano raw siya nakaligtas sa aksidenteng yon? Sino nakalam na nabuhay pa siya? Dear Father, hindi tinanggap ni Tito Daniel ang pagkamatay ni Julius, kaya gumawa siya ng mga hakbang para maipa-autopsy ang katawan ni Julius, who turned out to be not Julius' body after all. I guess, it's what you call a father's instinct. Mula roon ay sinundan na niya ang mga ebidensya na nakalap niya sa tulong ng mga kakilala niyang experts pagdating sa paghahanap ng mga nawawala. They found him at a provincial hospital, comatose. Ang sabi ng mga doktor doon, conscious pa siya ng ilang buwan bago bumagsak ang katawan niya. Bakit hindi kumontak si Julius sa pamilya niya para ipalamang nangyari sa kanya o kung saan siya? Bakit hindi niya ako kinontak? Oh, si Julius lang ang makakasagot niyan. Gising ba siya ngayon? Pwede ko ba siyang makausap? Earlier nagising siya, kaya ako nga tinatawagan si Third dahil pangalan niya lang ang sinasambit ni Julius. Pero hindi niya sinasagot ang mga phone calls ko. Kung ganon, si Aris ang tumatawag kanina sa cellphone ni Third nung nasa flower farm pa sila. At hindi rin nito sinabi sa kanya ang tungkol kay Julius kahit na may pagkakataon na ito. Wala talaga siyang balak na sabihin sa akin. We didn't mean to keep this from you, Hannah. Third didn't mean it. Kahit siya ay kailan lang din niya nalaman na buhay pa pala si Julius. Kaya sana, wag mo masyadong ibuntun sa kanya ang sisi at galit mo. Hindi umimik si Hannah, pero kahit paano, nararamdaman niyang nabawasan na ng konti ang galit niya kay Third. Wala itong alam sa nangyari kay Julius. Gayunman, hindi pa rin niya matanggap na itinago pa rin ito ang katotohanan sa kanya kahit ilang pagkakataon na ang pwede na sana nitong maipagtapat ang lahat. Nasa susunod na room na ang silid ni Julius. Paalala ni Aris. Do you still want to see him? Hindi naman agad sumagot si Hannah. You could talk to him, let him hear your voice kung sakaling wala pa siyang mali ngayon. Baka kapag narinig niya ang boses mo, magkaroon uli ng positive response sa kanya. Walang kasalanan si Third. Marahan siyang tumango at sumunod uli kay Aris.
Pero hindi na nakarating sa pinto ng silid si Hannah dahil napahinto na siya nang mapadaan sa salaming bintana ng ICU. From there, she saw Julius lying motionless in bed with different apparatus attached to his body. Oxygen mask almost covering half his face. Machines were all around him. She could still see some cuts and bruises on his arms and face. Ewan ni Hana pero bigla na lang siyang napaluha na makita ang kalagayan ng kasintahan. Sa isang iglap, nalusaw ang lahat ng sama ng loob niya rito. Julius, ano nangyari sa'yo? Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang luha. Bakit ganyan ka? May matinis na tunog na nagmula sa loob ng silid. Mabilis na pumasok ng ICU si Aris at ilang sandali pa ay naroon na rin ang ilang nurses. They all gathered around Julius, checking everything about him. Gumapang ang kaba at matinding pag-aalala kay Hannah. Anong nangyayari? Na paano ang lagay ni Julius? Muntik na siyang sumugod sa loob ng ICU kung hindi lang niya napansin ang pagmulat ng mga mata nito. And he slowly turned to her direction. His eyes smiled at her before she lose sight of him again because the nurses were busy attending to him. Gabi na pero maalinsangan pa rin talagang panahon. Mabuti na lang at kahit paano ay may malamig na hangin na umiihip paminsan-minsan habang naglalakad si Hannah sa hallway sa labas ng ospital. Kaya siguro karamihan sa mga hospital staff at mga kamag-anak ng mga pasyente at ilang pasyente mismo ay naglalakad-lakad sa malawak na hardin ng hospital. Mainam naman yon para sa kahit na sino. Kahit na nga may mga aircon ang bawat silid doon dahil private hospital naman ang naturang ospital. May overlooking view pa ng Kamaynilaan sa isang bahagi ng hardin. At doon niya nakita si Third. She sat on the other side of the bench where he was sitting, watching the view of the twinkling city in front of them. Ilang sandali rin ang katahimikan sa pagitan nila bago nagsalita si Hannah dahil mukhang walang balak umimik ang binata. Nagising na ulit si Julius. Sinabi rin ni Aris na malaki ang possibility na magtuloy-tuloy na ang pagbuti ng lagay niya. Ngayong mas matagal na ang oras ng gising niya. I am hoping for that too. Maiksi nitong sagot. Katahimikan muli ang namagitan sa kanila. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad na buhay si Julius at alam mo kung nasaan siya? Ang daming pagkakataon na pwede mong ipaalam sa akin yon. Sana hindi na tayo umabot na nagalit ako ng gusto sa'yo. Karapatan mong magalit ng ganun. Pero ayoko magalit sa'yo. Ang bigat sa pakiramdam ko mula nang malaman ko yung totoo. Kaya nga nilapitan at kinausap kita ngayon eh. You've been so good to me so I know you have your reasons. And I wanna know. Binalingan niya ang binata. Bakit itinago mo sa akin ang lahat? Because I want to spend more time with you. It was Hannah's turn to be silent. Patuloy lang na nakamasid si Third sa tanawin sa harapan nila nang magpatuloy ito. Nang malaman kong natagpuan si Julius, masayang-masaya ako. Buhay pa ang kakambal ko. And at the same time, I also got worried that I might not be able to see you again. Kaya sabi ko sa sarili ko, gusto ko munang makasama ka ng ilang sandali pa bago ko sabihin sa iyo ang lahat. Pero naunahan na ako ni Rene. Why do you want to spend more time with me? Because I love He turned to her. being with you. Tumagundong ang tibok ng puso niya dahil pakiramdam niya ay may iba pang gustong sabihin si Third. At yon ang gusto niyang marinig. At the same time, she also didn't want to hear it, so she turned her attention away from him. Kung yun lang pala ang gusto mo, hindi mo na dapat itinago ang tungkol sa kalagayan ni Julius. We could still spend time together, even though I'm already aware of his condition. Maybe I just want to have you for myself without you thinking of someone else. Naisip ko kasi na deserve ko naman yun kahit paano. Pagkatapos ng paglilihim sa akin ni Julius, na nililigawan ka na pala niya. She clutched her hands together tightly, willing herself to not indulge on what her heart was screaming at the moment.
Napatingnan mo na ba sa doktor yung mga galos at sugat mo sa muka? Anong sabi nila? Wala ka naman sigurong internal damage. Tanungin mo ko kung bakit gusto kong makasama ka pa ng mas matagal, Hana. Kung bakit gusto kong sulitin ang maliit na panahong natitira na magkasama tayo. Nasagot mo na ang mga tanong ko. Nagsorry ka na at pinatawad na rin kita. Pinatawad na kita. Okay na yun sa akin. Hindi na niya inalam kung ano ang naging reaksyon ni Third sa sinabi niya. Wala na rin siyang balak na alamin. I heard na pinuntahan mo raw si Rene sa silig niya. Buhay pa siya? Akala niya hindi nasasagot pa si Third sa tagal na naging katahimikan nito. And she was ready to get up and leave when she heard him again. He's doing okay. She never realized she was holding her breath and did not really want to leave just yet. Because I want to spend more time with you. I am not going to file any charges against him. Pero kung gusto mo pa rin siyang kasuhan, susuportahan kita. Pagpapatuloy nito. Bakit hindi ka magsasampa ng kaso? Sinaktan ka niya ng gusto. Pinagbantaan pa niya ang buhay mo. I mean, look at you oh. May mga pasa at galos ka sa muka. I'm fine. Malayo to sa bituka. Isa pa, naiintindihan ko kung bakit nagawa niya sa atin. He just lost the only woman he ever loved. Wala pa siya sa tabi ni Carolina nung mangyari yun, kaya patong-patong na ang nararamdaman niya. And at some point, may kasalanan din ako sa nangyari. Don't say that. It's not your fault you couldn't love her. At si Rene naman talaga ang dahilan kung bakit na-trigger si Carolina na gawin ang ginawa niya. Kung hindi sinabi ni Rene kay Carolina ang tungkol sa babaeng nagmamay-ari na ng puso mo. Hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Ayaw niya mag-indulge sa idea na may kinalaman sa hindi niya maintindihang nararamdaman para sa taong hindi naman niya dapat pagtuunan ng pansin ng ganitong klase ng damdamin. Lahat ng tao ay nakaranas ng may nawala sa buhay nila nang hindi nila inaasahan. Wika ni Third. Kaya alam kong maiintindihan mo ang pinagdaraanan ni Rene. He was emotionally unstable when he took us forcefully and threatened us. Ako na rin nangingi sa'yo ng paumanhin on behalf of him. I've known him for a long time. Hindi siya masamang tao. Talaga lang naapektuhan siya ng gusto sa balita nang bigla ang pagkawala ni Carolina. Ngayon lang din naalala ni Hana ang tungkol sa mga sinabi ni Rene kanina nang nasa warehouse pa sila. He was so angry and in so much pain. At ngayong kalmado na siya, naiintindihan na rin niya kung bakit hindi na magsasampa ng kaso si Third. Dahil naranasan na rin niya ang ganong klase ng pagpipigati ng mga panahong inakala niyang patay na si Julius. Hindi na rin ako magsasampa ng kaso. Talaga ba? Well, I did shoot him twice. Kaya nakaganti na rin ako sa ginawa niya sa akin. That's nice to hear. Then, baka ipa-deport na lang siya pabalik ng US. Oras na maging maayos na ang lagay niya. Pero, hindi ba babalik ka na rin sa Amerika? Paano kung gantihan ka pa rin ni Rene? Pinapaalis mo na ba ako agad? No. She turned to him and she felt that little jump her heart made when he saw him watching her. Kaya ibinaling na lang uli niya ang atensyon sa tanawin sa kanilang harapan. I mean, I just don't want you to get in trouble. Wala na ako sa tabi mo para ipagtanggol ka uli kay Rene at sa mga tauhan niya. If you're not by my side, then I wouldn't have anything to worry about. Makakalaban na ako ng maayos and on equal footing kung sakaling makakaharap ko ulit si Rene. If you're not by my side. Masaya ako na nagbalik na ulit si Julius sa buhay mo, Hana. May magtatanggol na sa'yo kapag umalis na ako. I can take care of myself. You're right. What I mean is may extra protection ka na ngayon dahil nandiyan na ulit si Julius. He's badly injured. Ayoko magpanggap siyang superhero kapag nasa panganib ako at baka lalo lang siyang mapahamak. And then, you want me to stay so I can be the extra protection you need? Gusto niyang kontrahin nito at sabihin na hindi niya kailangan ng proteksyon. What she wanted to hear was for him to say that he would stay. You're crazy, Hannah. Hindi ka ba nagagalit kay Julius sa ginawa niyang pagpapanggap na ikaw nung una kaming magkita? Mabagal bago ito sumagot. Wala naman akong karapatang magalit o pigilan siya na makipaglapit sa'yo.
After all, wala naman tayong relasyon. We're just two strangers who always meet accidentally. Nagpanggap pa rin siya na ikaw. That's because he liked you very much that he was willing to be someone else just to be with you. Willing ka rin naman magpanggap na si Julius para lang sa akin eh. Huli na para bawiin niya ang mga sinabi. Malinaw nang narinig ni Third ang lahat. But his response was not what she had expected from him. And what? Are you trying to say na pareho kami ng intensyon ni Julius nung una kanyang makilala? That I like you too enough for me to pretend to be him just to be with you? I told you, Hannah, I only did that for money. Natigilan siya nang wala sa oras. Oo nga pala, may kasunduan sila. Bakit ba naman niya yun nakalimutan? At bakit ba niya niisip na baka gaya ni Julius ay may espesyal din itong nararamdaman sa kanya kaya ito pumayag na manatili sa tabi niya? Come to think of it, lahat ng dahilan kung bakit ganito nararamdaman niya ay siya lang naman ang may gawa. It was just her and her stupid heart. Of course, I know it's because of money. Wika ni Hannah. At wala naman akong sinabi na kaya ako iniisip na willing ko magpanggap na si Julius ay dahil may gusto ko sa akin. I just asked that because her stupid heart was hurting like hell. You know what? It's getting late. I should go home. Ihahatid na kita. Hindi na. Magbubuk na lang ako ng Grab. Tinalikuran niya na ito. Hannah, Third called. She continued walking away. Humabol si Third at humarang sa daanan niya. I'm sorry. I shouldn't have said what I said. Okay. She tried walking past him. He still tried to stop her. May sasabihin ka pa ba? I'm sorry. Oh, nagsorry ka na. Mukhang may gusto pa itong sabihin pero hindi naman ito nagsalita. Kung wala ka nang sasabihin pa, can you let me pass now? He just continued looking at her. He continued to look like he was contemplating on the words he was gonna say. And she was hoping he would say something. Anything. Pero, iisang salita lang ang sinambit nito. I'm sorry. Tsaka ito nagbigay daan na kay Hannah sa wakas. Nilagpasan na niya si Third at diretsyong naglakad patungo sa lobby ng ospital kung saan niya balak na hintayin ang magsusundo sa kanya na taxi. Huwag kang hihinto, Hannah. Sambit niya sa sarili. Just walk away. Continue walking away. Dahil sa oras na huminto siya at lumingon sa pinanggalingan, hindi na niya alam kung ano na ang susunod na magiging desisyon ng kanyang puso. Chapter 18. Third had been staring at the computer monitor for quite some time now. Ilang oras na rin mula na makabalik siya sa bahay nila mula na manggaling siya sa ospital, kung saan maaring huli ng pagkakataon na magkita at magkausap sila ni Hannah. Are you trying to say na pareho kami ng intensyon ni Julius nung una kanyang makilala? That I like you too enough for me to pretend to be him just to be with you? I told you, Hannah, I only did that for money. Mariin siyang napapikit. He should not have said those words to her. He should not have lied like that. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan na niyang dumistansya kay Hannah dahil kung hindi, baka hindi na niya magawa pang lumayo sa delaga at masasaktan lang ito sigurado. Ito at ang kanyang kakambal. He sighed and looked around the room. Their room when they were little. He and Julius. Na binago lang at nirenovate siguro nang lumaki na si Julius at total ay wala naman na itong kasama roon kaya inako na nito ang buong silid. This was all Julius now. And it was time to give everything back to him. It was nice spending in his twins' world even if it was just for a short time. He closed the laptop and started tidying up his clothes back to his luggage. Narinig niyang may kumatok sa pinto ng silid. Third, iho, ang mama mo ito. Pwede bang pumasok saglit at makausap ka? Oo, ma. Come in.
Pagpasok ng kanyang ina ay agad dumako ang tingin nito sa iniligpit niyang mga damit. Oh, I'm glad that you're finally taking out your clothes. Kung kulang pa ang closet para sa mga gamit mo, sabihin mo lang at magpapadagdag ako ng closet dito. This isn't my room, Ma. And I'm not taking out my clothes. I'm actually putting it back in. Saglit itong natigilan. Pero bakit? Aalis ka. Babalik na ang totoong may-ari ng silid na ito. Kaya babalik na rin ako sa kung saan ako nararapat. Iho, hindi mo kailangang umalis. You can stay as long as you want. I don't belong here, Ma. What are you talking about? You've been a part of this family, of this house. Umalis ka lang saglit. At ngayong nandito ka na. Ma, He gave his mother a weak smile. it's okay. I'll be fine. Sa Amerika ako lumaki at yun ang nakasanayan kong buhay. Nung umuwi ako rito, wala naman talaga akong balak na manatili rito. Si Papa lang ang dahilan ko kung bakit ako nagbalik. Dahil kailangan ko siyang dalhin pauwi sa Amerika. Nag-iwas na ng tingin si Third at ipinagpatuloy ang pagliligpit ng mga damit sa maleta para lang hindi na makita ang malungkot na ekspresyon ng mga mata ng ina. Kung hindi ay baka magbago ang isip niya at hindi na niya magawa ang plano. Your father wants you to stay. Kung gusto mo lang naman, iho. Napahinto siya saglit sa ginagawa bago muling nagpatuloy. Mukhang nagkasundo na ulit kayo. We've been talking, even before Julius' accident happened. Sila ni Julius ang unang nagkausap actually. Sila ang naging daan para magkausap uli kami ng iyong ama at magkaayos. Gusto niya kumbinsihin ka na dito ka na lang sa amin manatili. I see. So, his family was able to talk and he was still not part of the picture. Now, his mother just told him his father wanted to get rid of him from his life. Bakit hindi si Papa ang nagsabi sa akin ng harapan ng mga sinabi niyo ngayon? Alam niyang hindi ako makikinig. Hindi na yun bago sa kanya. Bakit kailangan niya mag-alala na baka hindi ko na naman siya sundin? Because this time, he really wants you to listen to him and stay here with us, with me and Julius. Dahil alam niyang noon pa man, ay yun ang gusto mo. Kung alam niya pala na yun na pala ang gusto ko, bakit hindi niya ako hinayaan na makabalik sa inyo nung una pa lang? I begged him so many times and he just ignored me. So please, don't even try clearing his name in front of me. Hindi kayo yung nagmamakaawa sa kanya araw-araw, naglulupasay sa kakaiyak para lang hayaan niya ako na makita kayo ulit. Nung makabalik uli sa poder ninyo, hindi kayo yung 10 taong gulang na bata na unti-unting nawala ng pag-asa na mabuo uli ang nasirang perpektong pamilyang kinalakihan niya. Tuluyan ng napaluha ang kanyang ina at hindi naman talaga makaya ng puso niya na makita itong nasasaktan. Pero bago pa siya makapagsalita ulit para aluin ng ina, narinig na niya ang boses ng ama mula sa pinto ng silid. Julian Antonio, that's enough. Yep, there he was. The person he hated the most in his life. Tall, lean, though age was visibly catching up on him with all the gray hairs and wrinkles on his face. Kung galit ka sa akin mo na lang ibunton ang lahat ng galit mo. Huwag na sa mama mo. Why would I listen to you, ha? You kept me out of your life since the day you dragged me away from my mother and my brother. Don't make me laugh, Papa. Huli na para magpanggap kang isang hulirang ama. Gusto niya itong insultuhin mula ulo hanggang paa. Pero nang marinig niya ang sarili na sambitin ng salitang papa, may kung anong tila sumuntok sa nagiyelong pader na ibinalot niya sa kanyang puso. Kailan na nga ba ang huling beses niyang binanggit ang salitang yon sa harapan nito? Kaya siguro pati ang kanyang ama mismo ay makikitaan ng pagkagulat sa muka. It has been that long, huh? Nagbago na ang tono nito nang muling magsalita. Huwag mo nang bigyan pa ng dagdag na sama na loob ang mama mo. She suffered enough. I know, and it's all because of you. Hindi na sumagot ang kanyang ama. Lumapit naman sa kanya ang ina. Hinawakan siya sa kanyang kamay at marahan niyong pinisin. Patawad sa mga naging pagkukulang ko bilang ina. Patawad dahil naging mahina ako at dahil doon ay nasira ang pamilya natin. No, naging madamot lang talaga siya na magpatawan. Tukoy niya sa ama. Your father was angry
And was rightfully so. He was hurt because of what I did. Hindi natin siya pwedeng sisihin kung hindi niya nagawang magpatawad doon. Kasalanan ko ang lahat kaya huwag mo sanang ibuhos sa iyong ama ang lahat ng sisi. Ako ang unang nagkamali. She lovingly touched Third's face. Hindi kita pipilitin na patawarin kami. Karapatan mo magalit dahil nasaktan ka rin ng gusto. At nasira ang kabataan mo. But unlike me, sinikap ng papa mo na maging maayos ang buhay mo sa abot ng kanyang makakaya. Sa paraan na hindi na madadagdagan pa ang sama ng loob mo sa kanya. Tumayo si Third at lumayo sa ina. Obligasyon niya na bigyan ako ng maayos na buhay dahil sa ginawa niyang paghila sa akin sa Amerika. At hindi ako nagsumikap na kunin ka sa kanya. Ano? Kunot noon niyang baling dito. Ang ibig ninyo sabihin, sinadya niyo talagang hindi ako kunin para ibalik sa poder niyo? Talagang pinabayaan niyo lang ako sa kanya? Dahil ayoko maiwanang mag-isa ang papa niyo. Ayoko magkahiwalay tayo. Ayoko malayo ka sa amin ni Julius. Pero ayoko rin mabuhay siyang mag-isa. Dahil ako naman talaga ang punot dulo ng lahat. Saglit itong sinulyapan ang tahimik na asawa. A few days later, after you left for the States, tinawagan ako ng papa mo at sinabing sunduin kita sa airport because he was sending you back. Pero nakapag-isip-isip na ako ng mga panahon na yon. I thought it was best that you were with him because I didn't want your father to be lonely and alone. I wanted you to be with me and Julius, but I couldn't bear to think your father hurting all alone. Ha, so you forced me to be with him, ignoring my own pain. You adults are so... Malakas na napabuntong hininga na lang si Third. Everything was clear now. On why his mother and Julius didn't tell people about him, about his existence. Malinaw na tinanggap ng mga ito na hindi na uli siya magiging bahagi ng buhay nila. Can you leave me alone for now? I know this isn't my room, but never mind that. Dinampot niya ang susi ng motorbike sa ibabaw ng kama at walang lingon na naglakad palabas ng silid. Pinigilan siya ng ama sa kanyang braso. Kinakausap ka pa ng mami mo. Third just whisked his arm away. I'm done talking to any of you. I'm sorry. Hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang yon mula sa kinamumuhi ang ama. Kaya hindi rin alam ni Third kung ano ang magiging reaksyon ng mga sandaling yon at napatitig niya lang siya rito sa gitna ng halo-halong emosyong nararamdaman ng mga sandaling yon. I'm sorry I let my pride and pain eat me up and drag you to my miserable world. Patuloy nito. It was selfish of me to keep you with me instead of giving you back to your mother and brother. Because of that time, I needed you to. Bahagya pang gumaralgal ang boses nito. Kapansin-pansin din ang pagtutubig ng mga mata. Pakiramdam ko hindi ko na kaya mabuhay. And you're the only reason why I keep holding on to life. Tumigil ka na. I didn't ignore you, Third. I was always looking after you. When you go out of the house, I paid someone to watch over you. Kaya lagi kitang nahanap tuwing umaalis ka ng bahay at nagdadalawang isip kang bumalik. Yung mga pulis na laging kumukuha sa'yo, they were just props so you wouldn't suspect anything. Stop it! Pero ni minsan ay hindi ko inisip na pigilan ka kung sakali gustuhin mong bumalik dito sa Pilipinas. I was just waiting for you to tell me you were leaving because I was ready to give you your plane tickets and enough money for your journey home. I knew it was going to be hard for me once you decide to leave, but I couldn't keep you with me if you weren't willing to stay. That is why I always felt relieved whenever you came back to the house. Kahit hindi mo ko kausapin o tingnan man lang, knowing you're still with me, even though you were free to go, that was enough for me. Oo, tuwing kinukuha siya ng mga pulis noon kahit saan man siya magpunta, hindi siya nagre-resist na makuha ng mga ito. He willingly came home every time. Third grabbed his father by his collar and angrily pinned him against the wall. I said stop it! Shut up! Ayoko na makarinig pa na kahit anong kasinungalingan sa'yo!
Mabilis na pinigilan ng kanyang ina ang kamao niya nang akma niyang susuntukin ng ama. Mukha rin naman itong walang balak na umalma dahil hindi man lang nito inilayo ang muka para umiwas sa suntok. Third, please! His mother begged, crying. Tama na, iho! Tama na! I regretted everything I did to you and our family, son. Huwag mo akong tawaging anak! Sigaw niya sa ama. I was never your child. I am sorry. I ruined our family. A tear fell from his father's eyes. I am so sorry that I've hurt you this much. Third was still very angry and very hurt that he wanted to punch his father even more. But something seemed to loosen in his heart that he had lost the energy to continue the first time he heard his father utter the word sorry. Hanggang sa unti-unti niyang binitawan ng ama at maramdaman ang pagbabanta na rin ng luha sa sariling mga mata. May gusto pa sana siyang sabihin. Marami pa siyang gustong iparating sa mga magulang, lalo na sa kanyang ama. Pero hindi naman niya alam kung ano ang mga salitang dapat gamitin. His heart was aching so bad that he knew he would really cry in front of them if he didn't go now. So he pushed his father away and marched out of the room. Madilim pa paglabas niya ng bahay. Kung sa bagay, mag-aalas 2 pa lang ng madaling araw. Nagtuloy-tuloy lang siya sa paglalakad kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta gusto lang niyang makalayo sa bahay nila dahil parang nasasakal na siya doon. Naglakad siya ng naglakad. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga sinabi ng mga magulang kanina, lalo na ang sinabi ng kanyang ama. I am sorry I let my pride and pain eat me up and drag you to my miserable world. I didn't ignore you, Third. I was always looking after you. I regretted everything I did to you and to our family, son. Nakarating si Third sa isang waiting shed. Walang tao at wala rin masyadong dumaraan na sasakyan. Tanging liwanag lang ng kalapit na poste ng ilaw ang tumatanglaw sa bahaging yon ng kalsada. Naalala niya ang sigarilyo na isiniksik niya sa back pocket ng kanyang pantalon para sadya niyang makalimutan. Yon ang ginagawa niya noong nagsisimula pa lang siyang huminto sa paninigarilyo. Bumalik lang ang bisyo niya nang makabalik siya ng Pilipinas dahil kailangan niya ng karamay at kakampi tuwing nararamdaman niyang masyado na siyang iginugupo ng mga alalahanin niya sa buhay. He took out his flattened cigarette pack that only had 2 sticks left and the lighter from his other pocket. He sat down on the bench, lit 1 stick, and stared out at the empty street as he smokes from the cigarette floated in front of him. I am sorry that I hurt you this much because at the time I needed you too. He leaned forward, his arms placed on his thighs. The night was hot and humid. He could feel beads of sweat forming on his temple and running down his cheek. He wiped it nonchalantly, pero dahil mainit ang panahon, ay patuloy lang ang pagpapawis niya. Hanggang sa ma-realize na lang niya na hindi naman talaga pawis lang ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Somewhere, his own damn tears. Malakas siyang tumikhim para pawiin ang tila kung anong bumabara sa lalamunan niya. Binitawan na rin niya ang sigarilyo kahit hindi pa yon halos nangangalahati at tinapakan ang upos nun. Pagkatapos ay kumuha uli siya ng panibagong sigarilyo at sinindihan. Kailangan niyang kumilos para madistract ang pagdaloy ng mga lintik niyang luha. You're the only reason why I keep holding on to life. Pinagmasdan lang niya ang sindi ng sigarilyo nang hindi humihit-hit kahit isang beses. Yung pakiramdam ng tila paghulagpos ng kung anong nakatali sa puso na nararamdaman niya kanina ay naramdaman uli niya ngayon. I'm sorry. Hindi na pinansin ni Third ang patuloy na pagdaloy ng pawis sa kanyang muka. He just let those hot liquid run down his cheeks. Nakayuko naman siya.
Nakatago ang kanyang muka kaya wala makakahalata na sobra ang pagpapawis niya kung sakaling may mga tao na mapadaan sa tapat niya. At kung may makapansin man sa kanya, well, fuck them. If there was one who would not sweat in this damn weather tonight, they could all go to hell. Narinig niyang nag-iingay ang cellphone niya sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang pinsan niyang si Aris ang tumatawag. Nag-isip pa siya kung sasagutin yun o hindi. He decided to answer it. Nakailang tikhim pa siya at sinigurado na walang mahahalata ang pinsan sa boses niya bago sinagot ang tawag nito. Yeah. Nagising na ulit si Julius and is asking for you. Third had a bitter smile on his lips. Sigurado ka bang ako ang hinahanap niya? Tanungin mo siya ulit at baka ibang taong inaasahan niyo makita. He's been conscious for quite some time now. At kung si Hannah ang tinutukoy mong gusto makita ni Julius, they've been together since he woke up earlier. Hanggang sa makatulog ulit si Julius 2 hours ago. Kaya nagpaalam si Hannah na uuwi na muna at babalik na lang daw ulit later this morning. He sniffled a little before giving a small sigh. Bakit daw ba niya ako gusto makita? Are you crying? No. No, okay. Did you cry? Pagdidiin ni Ari sa tanong nito. Third just ignored him. Papunta na ako ng ospital. Pakiabangan na lang ako. Wala akong pambayad ng taxi. Naiwan ko sa bahay ang wallet ko. Nasaan ka ba? Somewhere. I'll see you at the hospital. Good. Now, he had a destination for the rest of the night dahil wala pa siyang balak na bumalik ulit sa bahay nila. Wala pa siyang balak na makita at makaharap uli ang dalawang pinakamahalagang tao sa mundo niya na naging dahilan din ng pinakamasakit na yugto sa kanyang buhay. Chapter 19. Hey, what the hell are you doing here again, Julian? Hey, stop calling me Julian, Rene. It feels like you're calling my grandfather. Umupo si Third sa gilid ng kama ni Rene at nagsumiksik sa tabi nito. Gago ka ba? Pag bumukas ulit yung sugat ko! Hindi yan magagalaw. Sa arte mo ba namang yan? Napilitan si Rene na umusog palayo kay Third. Narinig pa niya na mahina itong nagmura. Ay, dumidiretso talaga ang dila ng mga Pinoy kapag nagmumura, no? Walang slang-slang. Isang beses pa siyang minura ni Rene. Dito na muna ako Huwag ka magulo dyan. Inaantok na ako. Aba, ako pa ang magulo? You're the one who just barged in here, you fucktard! Nagpapagaling na lang si Rene bago ito pabalikin ng immigration sa Amerika. Dahil nga hindi na nagsampa ng kaso si Third at mukhang ganun din ang kampo ni Hannah. Kaya malaya na ito makababalik sa Amerika once na pwede na itong bumiyahe. Third put his arm over his forehead and closed his eyes. Nauna na silang nagkausap ni Rene nang sabay silang dalhin sa ospital matapos ang insidente sa warehouse. Nagkalabasan na sila pareho ng mga saloobin, kaya kahit paano ay naging magaan na ulit ang pakikitungo nila sa isa't isa. Kahit na nga ramdam pa rin ni Third na may kaunting galit pa rin sa kanya ang kaibigan. Tumawag nga pala sa akin si boss. Wika ni Rene. He was kicking me out of the organization. Napalingon naman siya sa kaibigan. Kicking you out? Bakit? Nakarating na sa kanya ang ginawa ko sa'yo. They sent a spy? No, your father teams of lawyers paid him a visit. Rene gave out a sigh. Hindi naman ako inutusan ni boss sa sundan ka rito para singilin sa utang mo sa kanya. Wala ka ng utang, bayad na lahat ng iyon. Binayaran niyon ng tatay mo. You've been talking about my father. Paano siyang na-involve sa organisasyon? Didn't you know how powerful your father in the US? Kaya ka hindi ginagalaw sa loob ng organisasyon ay dahil protektado ka ni boss. Nagkaroon sila ng usapan ng tatay mo ng araw na ma-initiate ka sa grupo namin. Your father wanted to fool you out with seeing how you stubbornly wanted to be part of the organization. He just struck a deal with our boss. Protection money? Tumango si Rene.
Siniguro na yung tatay mo na hindi ka makakagawa ng malaking krimen bukod sa mga petty crime na madali lang lusutan sa batas. Your father didn't want a big stain on your record. Ayaw niyang mahirapan kang makahanap ng trabaho once na mag-decide ka ng magbalik sa tamang landas. His father's words echoed in his mind. I'm always looking after you. Your father is a good man, Third. Ikaw lang talagang pasaway. Magbagong buhay ka na sana. Ang tanda-tanda mo na. Hoy, mas matanda ka sa akin. Kaya magbagong buhay ka na rin. Maybe kicking you out of the organization is a good thing. Find a real job, settle down, and have a family of your own. Naalala niya ang dilema nito, ang dahilan kung bakit sila ngayon nasa ospital na yon. I'm sorry. I should not have. It's fine. Well, it's not fine. I still want to punch the hell out of you, but you're right. Oras na para magbagong buhay. Gaya ng matagal lang gusto ni Caroline na gawin ko bago siya. Nag-iwas ang tingin si Rene nang gumaralgal ang boses nito at magtubig ang mga mata. Nag-iwas na rin ang tingin si Third. Pagbalik mo na Amerika, hanapan mo rin ako ng magandang trabaho. May bala ka pang bumalik doon? Nandito na ang pamilya mo ah. Nasa Amerika ng buhay ko. Nakasanayan ko na yun. Hindi ba't matagal mo ng pangarap na makasama ang pamilya mo? Na maging buo ulit kayo? Those were just childish wishes. I'm a grown-up man now. Matagal bago nagsalita ulit si Rene. Is it because of your twin brother? Hanggang ngayon, naiingit ka pa rin sa kanya kaya ganyan ang drama mo? Hindi ako naiingit. I told you, I'm way past that stage. Okay, then stay here and be with your family. Whether it's a childish wish or not. Alam kong gusto mo pa rin makasama ng buo ang pamilya mo. Yun lagi ang bukang bibig mo noon. Hindi na mabubuo ang pamilya namin. Masyado na malaki ang lamat. Nagkasundo nga tayo na halos magpatayan na tuwing magkikita tayo ng dahil sa personal na issue sa isa't isa. Ikaw lang ang may issue sa akin. Nag-ingay ang cellphone niya. Iris was calling him again. Bumangon na si Third at bumaba ng kama. I gotta go. May naghihintay pa sa akin sa third floor. Magpapadala ako rito ng pagkain. Ano bang gusto mo? Wala kang pera. Pero may pinsan ako mayaman at doktor siya dito. Bukod pa sa anak din siya na may-ari ng ospital. Are you going to see your brother? Saglit na natigilan si Third. Nagpatuloy si Rene. I heard he's doing okay now. Paano mo nalaman? His fiancé told me. Nagkausap na kayo ni Hannah? Pinuntahan niya ako rito, not gonna lie. I got a bit uneasy with her. I mean, who wouldn't? She shot me without batting an eye. If I didn't know she was a florist, I would really think she's a hired killer of some vicious organization. Anong sinabi ni Hannah sa'yo? Rene gave him a curious look but didn't say anything about what he was curious about. She just said she's forgiven me and that she would not file any charges. She also warned me that if I ever hurt you again, the next bullet would go straight between my eyes. Third felt a bit of pride about the seemingly innocent and harmless woman. Is that all? Wala ba siyang ibang sinabi? Tungkol sa akin? May dapat ba siyang sabihin sa akin tungkol sa'yo? Ah, wala naman. Gusto ko na malaman kung nabanggit niya ako. She did, and I already told you. Right. Naglakad na siya patungo sa pinto ng silid. I'll see you later. Ako na maghahatid dito ng pagkain mo kapag dumating na para hindi isipin ng mga nurse na para sa pasyente ang mga yun. I know you're in love with her, but she's already engaged, Third. Natigilan si Third nang marinig ang sinabing yon ni Rene. Don't compete for a woman's heart that already belongs to someone else, my friend. I've been there. It's not a good place to be in. Nilingon niya ang kaibigan. Did you really fight for your love? As far as I know, you just stood on the side and never did anything to snatch Carolina's heart. I never had a chance to begin with. I knew my place and I accepted it. You should have at least tried. Is that what you're doing now? Trying to go after a heart of a woman that has already belonged to your brother?
Hindi siya makasagot. Hindi siya nakaiwas sa direct assault ng mga sinabi nito. Ay, magkaibigan nga talaga tayo. Naiilang nitong wika sa huli. Pareho tayo miserable pagdating sa usaping pag-ibig. Ngumiti lang si Third at tumango, tsaka lumabas na ng silid. He was glad he had his friend back after all that happened. Pakonsuelo sa lahat ng gulo na nangyayari sa buhay niya sa kasalukuyan. Dumiretso na siya sa silid na sinabi ni Ari sa text nito na kinaroroonan ng kakambal at naabutan si Julius na mahimbing na natutulog pa rin. Wala na mga breathing apparatus na nakakabit dito sa nagdaang mga buwan para tulungan ito sa paghinga. Nailabas na rin ito ng ICU dahil ayon sa mga doktor nito ay mabilis na ang pag-recover ng katawan nito mula ng magising. Paganda na ng paganda ang lagay ng vital signs nito. And Third was happy for his twin. He was happy he could see him getting better every day. Lumapit siya kay Julius at napansin niya ang mga galos at sugat sa mga braso at mukha nito na karamihan ay pagaling na. Sigurado siya na kung magtutuloy-tuloy ang progress ng kondisyon nito, baka ilang linggo na lang ay makalabas na ito ng ospital. Then you will be back where you truly belong. Sambit niya tsaka inayos ang kumot ni Julius. His twin stirred to life and slowly opened his eyes. Third, Something warm wrapped his heart when he heard Julius' voice for the first time in a long time. hi. I haven't heard from you for a long time. I wasn't expecting that our little reunion would be inside the intensive care unit of a hospital. I'm sorry. I got a little unlucky. His voice was hoarse, probably because he had not talked for months because of his condition. Inabot ni Third ang kamay ni Julius na makita niyang iniaangat nito ang braso. I miss you. Tumango-tango lang si Third. Overwhelming emotion was washing over him. I miss you too, bro. Thank you for coming over for me. Yeah, and next time please, don't call me over when you're on the brink of death. Pwede mo kong tawagan o kausapin. Pwede tayong magkita on a very normal day. I don't want to meet up with you again at a hospital. Do you hear me? Oh, loud and clear. Nakangiti lang nitong sagot. Pinagmasdan niya ang maputlang mukha ni Julius. It was like seeing himself in the mirror. Pero minsan ay hindi niya naisip na magkamukha nga sila. Kahit si Julius nung mga bata pa sila ay hindi rin inisip na magkamukha nga talaga sila. I know you have a lot of questions, Third. Pero bago yun, kumusta ka na? Imbes na sumagot ay hinila lang niya ang silya na nasa isang bahagi ng pribadong silid na yon. I'm fine. Miserable, but still fine. Nagkausap na ba kayo ni Papa? Sort of. That bad. Mukhang naintindihan ni Julius ang ipinapahiwatig na maiksing sagot na yon ni Third. Hindi na siguro kami magkakasundo pa. Inayos niya ang kumot nito. Maybe you should rest more. Kailangan mo yun para makabawi ka pa ng lakas. Nag-aalala si Mama sa'yo. Halos hindi na yun makatulog na maayos mula nang mamatay ako. Hindi pinansin ni Third ang sinabi ng kakambal at patuloy lang na inayos ang kumot nito. You should just rest, Julius. I know you want to ask a lot of things, Third. You can start now before I pass out again. Bagya pa itong tumawa. Salubong ang mga kilay ni Third ng balingan ng kakambal. Madaming tao nagsuffer dahil iniisip nilang nawala ka na sa kanila. At ginagawa mo lang biro yan ngayon? Did you even apologize to those people for making them worry too much? Nawala ng imik si Julius. Sumandal ito sa headboard ng kama habang gumuguhit sa mukha nito ang sakit na nararamdaman sa katawan sa bawat pagkilos nito. Agad namang nakonsensya si Third. He stepped away and picked up a chair nearby to sit beside the bed. Kumuha din siya naman sana sa bedside table at binalatan iyon nang hindi na nagsasalita pa. I guess
This is karma for me. Maya-maya'y wika ni Julius. We're wanting to test fate and destiny. He coughed only for a few seconds, but the pain still showed on his face. The accident was not an accident. Napatigil si Third sa pagbabalat ng mansanas. What did you say? Pinlano ko yun. Isinandal nito ang noo sa headboard at pumikit bago nagpatuloy. Unfortunately, it didn't go as planned kaya tuluyan ang naging disgrasya ang lahat at may nadamay pang tao. He stifled a cry. I didn't mean that to happen, Third. Hindi ko intensyon na may masaktan. Much more ang may mabuwis ng buhay sa nangyari. Akala ko maayos na lahat. Akala ko wala na magiging aberya sa ginamit naming yate. I didn't know that something had malfunctioned in the boat. At huli na, para mailigtas namin ang aming mga sarili. Umiyak na ng tuluyan si Julius. Halatang sising-sisi ito sa nangyari. Hindi naman alam ni Third kung ano ang gagawin o sasabihin kaya nanatili lang siya sa kinauupuan. Ramdam niyang nararamdamang paghihirap ng kalooban ng kakambal dahil sa mga nangyari. Karma ko siguro ang nangyari dahil masyado ako naging gahaman. Pagpapatuloy nito. Pero tatanggapin ko naman kung anong karma ang dumating. Hindi na lang sana may nadamay pang iba. Walang patidang pag-iyak ni Julius. Tila ngayon lang ibinuhos ang lahat ng nararamdaman. Hinayaan lang ito ni Third. Mukhang yon ang kailangan ni Julius para mabawasan ang anumang dinadala nitong matinding alalahanin. He just stayed by his side, letting him know that unlike what happened to him when he got into that accident, he would never let him be alone now that he needed him. He needed him. How he wished his twins needed him much earlier in his life. He would have been there with him. Baka sakali, walang ganitong insidenteng nangyari at hindi na nahihirapan ng ganito ang kakambal. But he didn't need me. Lumula sa maliit na kutsilyo na gamit niya sa pagbabalat ng mansanas at nadaplisan ang daliri niya. A blot of blood immediately appeared on his wounded finger. Mariin niyang pinisila maliit na sugat para mapigilan ang tuluyang pagdurugo nun. It worked. Just like the way he resolved all his problems on his own when his family abandoned him. I don't need them either. Wika niya sa sarili. But I still wish all of you to have been there for me when I needed you. It hurts at gusto niyang patuloy na magalit. Hindi na nga lang niya magawang talikuran ng mga ito sa kabila ng naranasan at nararamdaman niya. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, naroon pa rin ang kagustuhan niyang makasamang mga ito. Oo, nagsisinungaling siya sa ibang tao at sa sarili tuwing sinasabi niyang wala na siyang pakialam sa pamilya niya. The 10-year-old kid in him, who was craving to have his family back together, never grew up and hadn't moved on. Ngayong nakikita niya ang kakambal na naghihirap ng ganito ang kalooban, masaya siyang nasa tabi niya ito. Ang makita ang mga magulang na nagkasundo na, ang marinig ang mga ito na humingi ng patawad sa kanya, somehow, it made that kid in him stop crying. And he wanted Julius to stop crying as well. It was an accident, Julius. It wasn't your fault. No, it was my fault. Pinilit nitong kalmahin ang sarili bago muling nagsalita. Nasabi kong hindi aksidente ang nangyari. Naplano ko ang lahat. Dahil gusto ko umuwi dito si Papa sa Pilipinas para sa nalalapit kong kasal. Third's grip on his wounded finger got tighter. Maybe he should get a nurse to do something about his wound. I tried to convince him to come home. He always said he would try. I wasn't sure if he really would come for the wedding. Kaya ako na gumawa ng paraan para mapilitan siya umuwi dito sa Pilipinas at na makapag-usap kami. Sila ni Mama. Alam ko si Mama ang malaking dahilan kung bakit hindi siya makasagot ng diretsyo. So I plan to set them up. Alam ko may nararamdaman pa rin sila sa isa't isa. Dahil nakita ko sa mga mata ni Mama na mahal pa rin niya si Papa kapag napag-uusapan namin siya. At naririnig ko sa boses ni Papa ang pagmamahal pa rin niya kay Mama
kapag nagkakausap kami kahit sa telepono lang. Magkasundo na sila ngayon. Ewan ko kung alam mo na yun. Wika ni Third. Natupad naman ang plano mo. Though I still think faking an accident was a stupid idea. I know. Naging emosyonal na naman ito, pero mas naging kontrolado na nito ang emosyon ngayon. Wala na lang talaga ako maisip na idea that time. You should have asked for my help. Kakausapin mo ba ako kung sakali? Hindi sumagot si Third. Alam kong galit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa'yo. I betrayed you and went after the woman you kept in your heart for so long. Pero noong mga panahong kinikilala ko pa lang si Hannah, wala akong intensyong ligawan siya. Naisip ko lang na kung talagang totoo ang nararamdaman mo sa kanya, magsiselos ka at magkakaroon ka na ng dahilan para umuwi ng Pilipinas. But you didn't. Hannah had been wanting to see you Third. She had been waiting for you for a long time. Nang hindi ka umuwi kahit sinabi ko na sa'yo na bala ko na siyang ligawan, naisip kong hindi ganun kalalim ang nararamdaman mo sa kanya. In that time, I was already falling for her. Kaya huminto na ako sa pakikipag-usap sa'yo. Kahit alam ko na hindi ka ganun kaseryoso sa kanya, I still felt guilty. Pero hindi ko na rin kayang i-give up ang nararamdaman ko kay Hannah. So I can only say, sorry. Third inspected the wound in his finger. It already stopped bleeding. Binitawan na niya ang pobreng daliri. Ay, wala kang dapat na hingi ng paumanhin. Binigyan mo ako ng pagkakataon na pigilan ka nang sabihin mo sa akin ang nararamdaman mo sa kanya. Pero wala pa rin akong ginawa. Kaya wala ako sa posisyon na magalit sa'yo. But you stopped talking to me then. Third just gave him a weak smile. I was hurt for a while. And after that, hindi mo pa rin ako kinausap. I got busy with my own life. Hindi na niya binanggit ang tungkol sa mga pinagdaanan niya, kung paano siya nilamon ng mga hinanakit niya sa buhay, kaya napunta siya sa maling landas. Sa susunod ko nilang sasabihin sa'yo ang mga nangyari sa buhay ko, Julius. Kapag may matinong pagkakataon na tayo na makapag-usap na maayos. Kung kailan man yon, hindi niya alam. I suppose by now, nagkita at nagkausap na kayo ni Hannah. Wika ni Julius. Tumangulang si Third. Are you still in love with her? Chapter 20. I love Hannah and I've fallen in love with her, even when I told myself I wouldn't. And that's why I'm so sorry, Third, but I cannot give her back to you. I don't want to, and I will not. Third suppressed all that prickling pains in his heart and hid them with a smile. She was never even mine to begin with. Kaya hindi mo na kailangan sabihin ng mga yan. Wala kang kakumpetensya sa akin, Julius. Wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Tahimik lang siyang pinagmasdan ng kakambal. Tila ba hinahanap kung totoo ba ang mga sinabi niya. Ikaw nakasama niya ng ilang taon, Julius. Ikaw ang naging kasintahan niya. Ikaw ang minahal niya. At kahit hindi nahulog ang loob mo sa kanya, sigurado naman na hindi rin kami ang magkakatuluyan. Dahil ng mga panahon yun, magulo pa ang mundo ko. Magulo pa ang buhay ko. Wala akong may pagmamalaki sa kanya, kaya nga hindi ko siya binalikan dito sa Pilipinas kahit gusto ko. Bawat salitang bitawan niya ay mabigat na bumabayo sa kanyang dibdib. Because when he fell in love with her at the time, he felt like he could be the best person in the world back then. He was willing to forget and forgive. He was ready to change his outlook in life. Until Julius told him he had fallen in love with Hannah and was planning to continue seeing her. So Third backed away. He couldn't compete for Hannah's heart when he couldn't even fix his own life. You're still in love with her. Julius said matter-of-factly. It doesn't matter. Engaged na kayo at ikakasal na. Yun na lang isipin mo imbis na alalahanin pa kung ano yung nararamdaman at opinion ko. Anyway, I'm leaving soon. So, you're leaving? Huwag ka na muna mag-celebrate. Biro niya.
I'll stay for a few more days. May ilang bagay pa kasi akong inaayos sa opisina para mas madali ang transition sa'yo ng kumpanya pag alis ko. Tahimik lang siyang pinagmasdan ni Julius. Magkahalong pagtataka at pag-aalala ang nasa mukha nito. Wala itong kinalaman tungkol sa'yo o kay Hannah. I never planned on staying long anyway. Totoo yun, pero nagbago ang lahat na magkita silang muli ni Hannah. She was one of the reasons why he wanted to stay in the country. Now, she was also the reason why he needed to leave. Nalaman ko na may scheduled heart surgery si Papa next month. Kailangan namin makabalik agad ng Amerika para sa mga kakailanganin niyang check-ups bagong surgery. Is it serious? I don't know. Kaya nga kailangan pa niya ng check-ups para kumpirmahin ang totoong status ng kondisyon niya. Pero sabi nung nakausap kong doktor niya, so far, based on the initial medical reports na hawak na nila, hindi naman life-threatening ang magiging surgery niya. And that's a relief. Alam na ba ni Mama? Sa ugali na naman natin yun. Sa tingin mo sasabihin niya kay Mama ang lagay niya? He didn't even tell me about his condition. He didn't? No, aksidente ko lang nalaman nang hindi ko siya maabutan sa study niya at nasa ibabaw ng table niya ang mga medical report na yun. Tinapos na niya ang pagbabalat sa mansanas at saka yun hiniwa sa maliliit na piraso para sa kakambal. Don't worry, I won't leave him, no matter how annoying and irritating he is. Third, Malakas na napasinghap si Julius at napahawak sa isang bahagi ng kanang tagiliran nito. Mabilis na umalalay si Third. huwag kang kumilos na biglaan. Napapuwersa mga internal injury mo. O mabuti pa ialis na ako para makapagpahinga ka na ulit. Mag-usap na lang ulit tayo sa susunod. Hindi na nakapagsalita pa si Julius, nakip-kip pa rin ang tagiliran. Beads of sweat were forming on his forehead when he laid back down on the bed. Yeah, I need that rest. He closed his eyes tightly and didn't utter another word. Julius? Walang sagot mula rito. Nadagdagan ang pag-aalala ni Third. Julius, are you okay? Can you hear me? Magpahinga ka na din, Third. Don't worry about me. Okay, dadaan ko si Ari sa private office niya. Sasabihin kong tingnan ang lagay mo ngayon. That would be nice. Thank you. Ingat ka sa biyahe. Inayos muna ni Third ang kumot sa katawan ni Julius at saka siya naglakad na palabas ng silid nito. Huling beses niyang sinulyapan ng kakambal habang umiikot sa isip ang mga napag-usapan kani-kanina lang. I love Hannah. I'm sorry, but I cannot give her back to you. I don't want to, and I will not. Take good care of her. Ang tanging sambit ni Third bago tuluyang lumabas ng silid, leaving his heart and love in the past. Oh, hindi ka dadalaw sa ospital ngayon? Tanong ni Bella nang dumating ito sa flower shop ng umagang yon. Mamaya pa, ngayon kasi ang delivery ng bagong batch ng mga order natin bulaklak. Kailangan kong pumili ng mga variety para sa order ni na Mrs. Santos at Mr. Lopez. Alam mo naman ang dalawang yun, kailangan pantay para tahimik ang mundo. Ang dalawang suki nilang mga biyuda ang tinutukoy niya. Magkaibigan naman ang mga ito pero ewan at kung bakit parang naging pastime na ang laging pagpapabongga sa mga bagay na meron sila. Yes. Ikaw ang mag-asikaso sa orders nila at masyadong metikuloso ang dalawang yun pagdating sa mga order. Good luck! Tumango lang si Hannah at ipinagpatuloy na ang pag-a-arrange ng mga bulaklak sa flower vase na nasa harapan niya. Para ba kay Julius yan? Kumusta na siya? Kailan daw siya makakalabas ng ospital? Hindi pa masabi ng mga doktor niya. Marami pa raw inoobserbahan sa kanya kaya hindi pa nila mapakawalan si Julius. Pero positive naman ang outlook niya sa lagay niya. Kaya hindi na rin siguro magtatagal at makakalabas na siya ng ospital. I'm happy for you, friend. You finally have him back when we all thought he was gone. Pero buwisit pa rin ako sa kanya sa ginawa niyang pagtatago kung sino talaga siya. Tapos si Third pang pinagbibintangan mo na may double personality. Iyon naman pala. Bella, let's not talk about it. Okay. But just so you know, kapag nagkaharap uli kami ng Julius na yon, mapipingot ko talaga yung tenga niya.
Nagtimpla ng kape si Bella habang malayo pa rin ang iniisip nito. Kinausap mo na ba si Julius tungkol sa mga nalaman mo? Hindi na. Ginawa naman niya yun dahil mahal niya ako. Mahal ka nga niya pero mali pa rin ang ginawa niya. How could he pretend to be someone else when you have met and continues to do so until today? Oh, paano na si Third? Ay, can we not talk about him? Bakit? Nag-away kayo? Hindi na sumagot si Hannah. Bagkus ay patuloy lang siya sa pag-aasikaso sa ginagawa niyang flower arrangements. Are you trying to say na pareho kami ng intensyon ni Julius nung una kanyang makilala? That I like you too enough for me to pretend to be him just to be with you? I told you, Hannah. I only did that for money. She picked up a rose and got slightly jolted when she felt a thorn prick her finger. Ow! Oh, natinig ka? Ay naku, si Mildred talaga. Sinabi ko na sa tauhan niyong yun na siguraduhin walang tinik ang mga roses na ipapadala nila eh. I'm fine. Maliit na tinik lang naman to. Inalis na rin niya yon bago isiniksik sa grupo ng mga roses na nasa vase. Napatitig siya sa mga bulaklak at mukha ng isang lalaki ang pumasok sa isipan niya. The same person whose presence she was trying so hard to ignore. Kumuha siya ng 3 sunflower at isinama sa rose flower arrangement niya. Agad yung nagdagdag na personality sa flower arrangements. Salamat sa matingkad na kulay dilaw ng naturang bulaklak. Sunflowers. A little damage, yes, but still beautiful. Huy, Julius! Nakalabas ka na ng ospital? Pinag-uusapan ka pa lang namin ni Hannah ngayon ah. Nilingon niya ang tinutukoy ni Bella, and a tall handsome guy in a navy blue business suit just entered their shop. Ramdam ni Hannah ang tila pagkilabog ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya si Julius. Wika ni Hannah. Then, what you mean? Hinarap ni Bella ang bagong dating. Third? Tumangulang ito. O-order sana ako ng bouquet of flowers. No roses. Then he turned to the flower arrangement in front of Hannah. Para kay Julius ba ang mga yan? Oo, idadalawin ko siya mamaya sa ospital. Kung ganon, pwedeng pakisabay na lang ng in-order kong bouquet para sa kanya. May meeting pa kasi ako sa isang business partner namin. Baka malanta ng mga bulaklak bago pa yun makarating sa kanya. Sure. Thank you. Magkano ang bill ko? It's free. Free? Kay Julius mo naman ibibigay kaya libre na lang yon. Sa ngayon, next time na lang kita sisingilin. Pinilit niyang umiti rito kahit parang estranghero ang pakikitungo nito sa kanya. Well, I can pretend to. Iyon lang ba? Wala ka nang idadagdag like balloons or teddy bears? Saglit itong nag-isip at dumako ang tingin sa isang bahagi ng shop. Okay sige. 1 teddy bear. What size? The biggest one. Itinuro nito ang naka-display na malaking stuffed toy sa isang bahagi ng shop. It's not for sale. It is for today. Singit ni Bella. Lihim din itong sinenyasan si Hannah na hayaan na lang ang customer nila sa gusto nito. Sorry we can't give you a discount. It's okay. Napabuntong hininga na lang si Hannah nang balingan ulit si Third. I don't think kakayanin ni Julius na magbitbit ng ganyang kalaking teddy bear. It's not for him. Iniabot ni Third ng card dito kay Hannah. Padagdag na rin ng 1 dosenang sunflowers. Yes, sir. Masayang sambit ni Bella. Kinuha na lang ni Hannah ang card para asikasuhin na ang kabuuan ng babayaran nito. Para kanino kaya yon teddy bear? Ang swerte naman na makakakuha nun. Paano kaya nito bibitbitin ang halos 6 feet na stuffed toy? She was punching in his card details on the machine when she threw a glance at him. Her heart skipped another beat when she saw him just looking at her direction. He didn't look away. He just continued watching her with that longing look in his eyes. I haven't seen you in a while. Sambit ni Hannah nang ibinalik na niya uli ang atensyon niya sa pagpoproseso ng order nito. I didn't know that you were looking for me. I didn't. Napansin ko lang dahil hindi kita nakikita na dumadalaw kay Julius sa ospital.
dumadalaw ako. I was there, no? Every day, Third. So, you are looking for me. So you haven't visited your twin? Why? Is it a big deal if I visited him or not? Kasama mo na si Julius. Bakit hinahanap mo pa rin ako? Hindi kita hinahanap. May madiin na ang bagsak na mga salita ang binibitawan ni Hana nang harapin ulit ito. Tinatanong ko lang kung bakit hindi mo man lang madalaw ang kakambal mo na ilang taon mo ring hindi nakita o nakausap. And that's none of your business. She didn't expect to hear those words from him. And he looked like he regretted saying it. Ibinagsak niya ang card sa harapan nito. It's nice doing business with you, sir. Have a nice day. Binalikan na ni Hana ang inaasikasong flower arrangement nang hindi na tinapunan uli ng tingin si Third. Bakit kailangan siya nitong pagsungitan? Nagtatanong lang naman siya. And if she missed him, so what? Masama bang makamiss ang isang tao? Sa totoo naman na hinahanap nito, magkaibigan sila, hindi ba? A friend? Do people miss their friends the way you miss him? Tanong ng malditang munting tinig sa isip niya. And now, nagtatampo ka dahil nagalit siya sa'yo? Are you sure? Nagalit nga siya talaga o nag-overact ka lang dahil hindi mo akalain na magiging ganito kalamig ang pagtrato niya sa'yo? You thought he would always be the one sweet man to you. Shut up! She didn't miss him. She had no right to miss him when she already got Julius back in her life. Hindi na niya kailangan ng proxy. But he's the one you met first. Sagot uli ng munting tinig sa isip niya. He's the one you like first, and the very one you fell in love with first. I was busy with office works. Narinig niya wika ni Third. Mas malumani na rin ang boses nito, pero hindi pa rin niya ito nililingon. I am staying until Julius get out of the hospital. Kaya marami akong inaasikaso sa opisina. Kaya minsan ko na lang din siya madalaw sa ospital. Pero tinatawagan ko naman siya every night, asking for his condition and giving him updates on what's going on in the business world while he's recuperating. Nanatiling tahimik na kinukutingting ni Hana ang mga bulaklak sa vase niya. I just thought after our last talk, he wouldn't want to see me again. Doon lang siya nag-angat ng tingin. Our last talk? May nasabi akong hindi mo nagustuhan, kaya ka nagalit. Hindi ako nagalit. I saw your expression, Maling interpretasyon mo sa naging ekspresyon ko. and you're still mad. I am not. I'm sorry for the things I said. Napabuntong hininga na lang si Hana. Kung tutuusin kasi, wala naman talaga itong kasalanan. Na-offend lang siya sa sinabi nito dahil hindi napigilang umasa ng puso niya. Dahil hindi niya mapigilan ang kanyang puso na tumibok para dito. Isang bagay na hindi niya dapat nararamdaman dahil hindi naman ito si Julius. He's the one you met first. The one you like first. The very one you fell in love with first. Mauna na ako, Hana. Pasensya ka na kung naabala pa kita sa trabaho mo. At naipakiusap ko pa sa'yo ang mga regalo ko kay Julius. It's okay. I'll try to make it at the hospital later for his discharge. Tumangulang uli siya at hindi na nagsalita pang muli. Wala na ring ibang sinabi si Third hanggang sa marinig niyang nagpasalamat ito kay Bella bago nagpaalam. Ilang sandali pa'y narinig na ni Hana ang papalayong yabag ni Third. Ayoko sa kanya nung una dahil ginugulo niya ang isip mo nung nagluluksa ka pa kay Julius. Wika ni Bella. Pero ngayong nalaman ko lang siyang una mo nakilala at una mo nagustuhan. Bella, stop. He genuinely likes you, you know. Halata sa mga tingin at mga kilos niya. Enough, Bella. Napapagod na siya. Ang isip niya, ang puso niya. Ay, hala Hana. Nakalimutan ni Third yung teddy bear niya. What? Sinulyapan niya si Third mula sa bintanang salamin ng shop. Nakatayo na ito sa tabi na nakaparadang kotse at tila may kung anong inaalis sa damit nito. Mabilis na binuhat ni Hana ang malaking teddy bear. Masyadong mabigat pero pinilit niyang mailabas yun ng shop na halos kinakaladkad na niya dahil mas mataas pa yun sa kanya. Third, sandali! Nakalimutan mo to! Yaka pa rin niya malaking stuffed toy nang itayo yun sa harapan ng binata.
Saan mo to gustong ilagay? Kasya naman to sa backseat ng kotse mo. Ipagsisiksikan na lang natin doon. It's yours. Ha? This teddy bear is yours. He picked up something from the stuffed toy fake fur. Dahil puti ang kulay na malaking stuffed toy, madaling nakita ni Hana kung ano ang inalis nito sa teddy bear at bagay na nakita niyang inalis din ito kanina sa damit nito. The little yellow flowers from the nearby Nara tree. I hope this would make you feel better every time you don't feel like confronting the world. Sa buhok naman ni Hana ito nag-alis ng maliliit na petals ng mga bulaklak ng Nara. And then, she felt him gently brushing her hair. Pwede mo tong sipain, suntukin, sabunutan, sakalin, daganan o ibadis lang. Do whatever you want. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo hanggang sa gumanda na ulit ang pakiramdam mo. That way, kahit wala na ako sa tabi mo, whenever you see this giant, cute, furry toy, maaalala mo na may isang tao na gustong lagi kang masaya. The way she was brought back to that day when she first saw Third underneath the tree in the middle of the blinding summer heat and rain, picking a few strands of her wet hair off her face. The first time she felt her heart beating differently for someone she just met. Let's meet again next summer, teenager Hannah said to the boy, when the Nara tree starts blooming. That would be nice, the boy said. It was really nice to meet you again, Hannah. I'm sorry. It took me a long time to fulfill my promise. Ngumiti ito sa kanya. Please, always be happy. Her heart was screaming as she watched him turn around and went inside his car. Ilang sandali pa ay papalayong sasakyan na lang nito ang nakikita niya. Wala na si Third. Naramdaman na lang niya ang pagdaloy na mainit na likido sa kanyang mga pisngi. Ang tanga-tanga kasi niya. Her heart already recognized him when she couldn't. Pero itinatanggi pa rin niya. Ngayong nagpaalam na ito sa kanya, hindi pa rin niya mapagbigyan ang sigaw ng kanyang puso dahil nakatali na siya sa iba.